pagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan. Grabe no mga kababayan, no? At ang walang nagawa, ito yung presidente na walang nagawa mga kababayan, nakakatawa kayo, no? Wala daw nagawa ang presidenteng ito. Eh ano yun mga kababayan? Ano yan? Supalpal talaga sa inyo. O yung mga DDS na nanonood sa akin dyan, o pakinggan nyo yan ha. O, isa rin kayo sa makikinabang dyan. Tuloy natin. Sumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit-ulit. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kailangan. Tulad ng pagkain, Merda ba? nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa buting supply at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayong mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Boom! Mukhang may tatamaan yan dyan ha. Mukhang may tatamaan yan dyan. Alam na! Di ba? Titiyakin ng LUA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong. Si Robin, Maria, yung shoutout po sa inyo ha. Sa lahat ng viewers. Pa-like po, pa-share ng live natin. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Mga kababayan, maraming salamat po sa mga viewers natin na nanood sa aking live. Syempre, no, sa ating solid na sumusubaybay at syempre sa mga bagong subscriber ko po dyan, maraming salamat. God bless sa inyong lahat at hanggang dito na lang ang aking live mga kababayan. Abangan nyo po yung aking next live siguro bukas mga kababayan. Ano? Thank you po sa lahat po na nagko-comment dito, Sir Robin at sino pa ito? Si Ma'am Rosaline, shoutout po sa inyo ha. At syempre sa nagbigay po ng mga kababayan ha. Maraming salamat sa nagpalipad po. No, hindi ko po nakita yung biglaan lang po ha. Thank you at God bless po sa atin lahat. Mabuhay po.
ang bansang Pilipinas.